Hello Karawala, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. And syempre, don't forget to follow my Facebook channel and my Facebook account, Jing Ortega, Jhing Ortega, at meron din po ako mga pa-update doon about sa beauty pageant. Thank you so much. Xin chào Vietnam. Oh, gano'n. Kasi sa Vietnam ngayon ang Miss Earth 2023. So ngayon maglalabas na ako ng aking final prediction. Ang basis ko dito ay ang kanilang preliminary long gown, preliminary swimsuit, and preliminary national costume. Wala akong basis about sa environmental intelligence nila. Walang basis po dito ang no makeup looks nila. At saka wala dito ang kanilang figure and form. So, tatlong category yung wala ko. Tatlong category lang yung meron ako. So, ayun lang muna ang basis ko. So, eto ang aking top 21. Mga Cruellas, top 21 yung pinili ko. Siyempre, top 20. Pero hindi ako sure dito ha kung ano ba talaga yung format kasi wala naman silang nilalabas. Top 20 plus 1 yung People's Choice Award. So, tingnan natin. Dito ko nalalagay. Lipat-lipat tayo dito. My number 21 on my list is Miss Paraguay. Kaya nilagay ko siya dito sa number 21 ko kasi siyang nangunguna ngayon sa People's Choice, siyang leading ngayon sa botohan. So, i-consider ko na siya. Kasi kung sa performance niya sa swimsuit and long gown and national costume, hindi siya papasok. Pero kung siyang nangunguna dito sa People's Choice, possible na makapasok siya sa number 21. My number 20 on my list is Miss Vietnam. Si Miss Vietnam, hindi ko nababanggitin yung name ha, kasi nahirap talaga ako sa mga pangalan nila. Bansa na lang. Si Miss Vietnam, host country, malamang ipapasok talaga to. Considerable naman yung mga eksena niya, okay naman, hindi naman masama. But, palagay ko papasok siya sa top 20. For sure. My number 19 on my list, Indonesia. So far, quality ang ipinadala ng Indonesia sa Miss Earth. Talagang ayaw pakabog din naman ng bonggang-bongga. Maganda ang kanyang long gown, preliminary. Maganda, okay din naman yung swimsuit, hindi na masama. So lang, kumbaga. At ang kanyang national costume ay nag-uumapaw ng bonggang-bongga, kaya nilagay ko siya sa number 19. Pero kung hindi maganda yung national costume niya, hindi siya papasok. Ayun. My number 18 on my list is Miss USA. Si Miss USA, hindi siya nagsashine bright like a diamond, but I know na matalino ito when it comes sa environmental intelligence. Mukhang kakaboom siya. Kaya nilagay ko siya sa aking number 18. My number 17 on my list is Miss Venezuela. Kung pasarela, swimsuit, and long gown, pasabog. Sa kanyang national costume, okay lang din, but alam naman ninyo na hindi ko masyado siyang bet, pero I know papasok naman si Venezuela sa top 20 kung sakasakali. Kaya nilagay ko siya sa number 17. Ayun. My number 16 on my list is Miss Bangladesh. Si Miss Bangladesh na sobrang ganda, sobrang talino, at saka eksena na niya doon sa preliminary gown and swimsuit ay okay naman. Also din doon sa national costume. So, baka pwede nang i-consider si Miss Bangladesh kasi matalino din naman talaga. My number 15 on my list is Miss Zambia. Si Miss Zambia, ang ganda ng pasarela niya. Malinis. Maganda ang kanyang swimsuit performance. Maganda din ang kanyang, ano ba tawag dito?
national costume performance, hindi siya umabot sa long gown. I don't know kung may grade siya doon or pina-eksena siguro siya at may ibang grade. I don't know. Basta hindi siya umabot doon kasi hindi pa siya dumadating sa Vietnam nung nagkaroon ng preliminary long gown. I don't know, but still, number 15 on my list, Zambia. Malakas siya. Yes, malakas. My number 14 on my list is Miss Namibia. Si Miss Namibia, nabigla ako eh. Isa sa top 5 ko sa the best in preliminary swimsuit. Okay din yung kanyang national costume. Okay din ang kanyang long gown competition. So, nilagay ko siya sa aking number 14. Very good, Miss Namibia. Number 13 on my list, Mexico. Si Mexico, low-key lang yung datingan. No? Parang hindi siya nagpapasabog pero nandyan siya sa contention para sa corona. But nilagay ko lang siya sa aking number 13 kasi yun na nga, hindi ko siya nararamdaman. Pero maganda siya, matalino siya. Hindi siya kagaya ng iba na super paandar. Siya, behave lang. Kaya, nanghihinayang ako. Sana, binigay niya na ang lahat. O, diba? Ng bonggang-bongga. My number 12 on my list. Wala to sa list ng iba. Russia. Ganda. Maganda ang kanyang swimsuit round. Maganda ang long gown round. Maganda ang kanyang national costume round. Kaya nilagay ko siya sa aking number 12 kasi when it comes sa environmental intelligence, medyo so-so siya. Pero tingnan natin kung kakabog pa nga ba ang Russia, may number 12. My number 11 on my list, nalungkot ako dito. Gusto ko siyang ipasok sa top 10 pero mas angat sa akin yung top 10 ko. Czech Republic. Si Czech Republic, ang ganda-ganda. Talagang hindi mo pwedeng ano ba tawag doon? Hindi mo pwedeng pansinin. Pero mas happy ako kung makakapasok siya sa top 10 or top 8 ngayon or kahit na makakuha siya ng elemental crown, happy ako kasi ginagalingan din naman niya ng bonggang-bongga. Ngayon guys, so pasok na tayo. Ayun, top 10 ko. Etong top 10 ko na to, isa sa kanila, kahit sino sa kanila magkakorona ng Miss Earth, okay ako. Wala akong violent interaction, wala akong kung ano-anong eksena, kung magmamaktol, walang ganon. Kahit sino sa top 10 ko na to ang magkaronahang Miss Earth, kakabog. Okay ako, wala akong problema. My number 10 on my list, Miss Canada. Miss Canada, to be honest, hindi siya napapansin ng mga ibang vlogger, ng mga ibang fans, but ang ganda ng performance niya sa swimsuit competition, sa long gown competition, evening gown competition, at saka sa national costume competition. Talagang si Miss Canada yung, amazing. Mukhang mananalo ang Canada. Mukhang kakabog ang Canada. Pasarela-wise, everything about her is beautiful. My number 9 on my list, Mongolia. Mongolia, first time in my prediction history na pumasok yung Mongolia sa aking semi-finalist. Yes, sa lahat ng beauty pageant, never nakakapasok ang isang Mongolian girls sa aking prediction. Kasi yung nagpapadala lang naman kasi yung mga Mongolia, so-so lang, representative lang, pero hindi lumalaban. But this one, Miss Mongolia, laban na laban. When it comes sa evening gown, sa swimsuit, and of course, sa kanyang national costume, pasabog. Take note! Ang daming fan vote, ang daming, may fans, kasi celebrity ito sa kanila, and then magaling sa interview when it comes sa environmental intelligence. Kaya number 9 on my list, Mongolia. My number 8 on my list is Miss South Africa. Si Miss South Africa, grabe, hindi mo pwedeng itanggi ng kagandahan, kasiksihan, lahat bongga. Amazing. Kaya consider si South Africa as the top caliber from the African region for me. Kasi kabog talaga siya. Hindi ko pwedeng iismulin at isnabin si Miss South Africa. But my number 7 on my list, Brazil. Nag-stuck pa ako. Nagdalawang isip ako. Si Brazil nga ba? Sa Brazil! Ayan.
when it comes sa pasarela, medyo MGI yung atake niya sa eksena dito sa Miss Earth, but still one of the best pasarela, one of the best in swimsuit, one of the best in long gown, and one of the best in national costume. Kaya nilagay ko siya sa akin number 7. My number 6 on my list, Puerto Rico. Diba? Ang saya lang na yung Puerto Rico, since Nelis Pimentel noong 2019, nag-win sila, consistent sila magpadala ng malalakas na kandidata sa Miss Earth. Etong Miss Puerto Rico, kakabog uli ng bonggang-bongga when it comes sa lahat ng mga performance, kumakabog. Nilagay ko siya sa aking number 6 kasi medyo may nakukulangan pa ako. I don't know kung sa performance or sa aura lang, diba? May mga ganun kasi, may mga winning glow, may mga winning aura. Yun ang hindi ko pa nakikita sa kanya. Kaya nilagay ko siya sa aking number 6. My number 5 on my list, nalungkot ako dito, Colombia. Si Miss Colombia ay isang environmental engineer. Oh, come on! Credential is real. Lahat of long gown competition or evening gown competition, swimsuit competition, and national costume competition, kumabog si Miss Colombia. Wala akong kung mag-corona man siya ngayon kasi nagpapadala naman lagi ng malalakas ang Colombia sa Miss Earth ng talagang super deserved at super quality girls, pero hindi pa rin sila nananalo. Last year naging Miss Earth Fire siya, so this year siguro I think sana malagpasan. Wala akong question kung maging elemental queen man siya or whatsoever, basta Colombia at may number 5. My number 4 on my list is Miss Thailand. Gusto ko siyang itaas-taas pa, but love ko talaga yung tatlong nasa taas. Thailand, alam mo kung bakit? Bukod sa doon sa fresh, young, and intelligent girl from Thailand, bibihira ka lang makakita na hindi ritokadang Thai na nag-represent sa pageant, which is isa ito, si Miss Thailand. Diba? Ang ganda, ang fresh, talagang a breath of fresh air from Thailand. O diba? Kaya niyang lumaban kahit sa ang pageant, pero dito siya pumunta sa Miss Earth, kaya nilagay ko siya. Isa siya sa mga elemental queen or queen. Ganon lang ang pupuntahan niya. I think so. So, kakayanin niya kaya ang hamon ng Miss Earth sa Grand Finals. My number 3 on my list. I know, masasaktan kayo dito. Sorry, masasaktan kayo dito, pero number 3 on my list, the Philippines. Nilagay ko siya sa number 3 kasi hindi sa wala akong tiwala sa kanya, hindi siya nagdududa ako sa kanya, but the credibility of Miss Earth ang nakasalalay dito once na si Philippines uli yung ipinapanalo. But kung super deserved naman talaga ni Iliana at nagpasabog siya sa final, sa top 10, sa top 5, hindi ko ki-questionin yun. But for me, kung so-so lang naman ipapakita ni Iliana, the credibility of Miss Earth is at stake dito sa super risk ng ipanalo si Pilipinas. Kasi nga nag-suffer talaga ang Miss Earth nung nag-back-to-back ang Pilipinas noong 2014, kumbaga at saka noong 2015, kumbaga yung mga Latin Americans sa talagang binabash talaga ang Miss Earth na ganyan-ganyan. Basta hindi maganda ang kredibilidad ng Miss Earth at that time. Tapos 2017 pa ipinanalo naman uli yung Philippines, kaya medyo bumaba talaga yung para sa ibang fans, hindi sa mga Pilipino. Although super deserved natin ang 2014, walang duda yun, 2015 and 2017 na super gagaling ng mga queen. Pero syempre hindi natin hawak yung utak ng mga ibang lahi, hindi natin hawak yung utak ng mga kapitbahay nating mga bashers, just like Filipino bashers din. So ayun, medyo bumagsak ang kredibilidad at saka yung popularity ng Miss Earth nang dahil doon. So far, nung nanalo na si Nelis Pimentel, na ibalik ng Miss Earth at ng yung Vietnam, Nelis Pimentel, USA, na ibalik ni Miss Earth ang quality and the credibility so far. So baka hindi nila ipanalo si Iliana. Yun talaga yung number 1 na kinakatakot ko. But kung super deserving naman si Iliana, wala akong kontra. But number 3 on my list, the Philippines.
Ala, sakit, pero ito yung realidad. Sa totoo lang, syempre yung organization, iisipin din naman niya yung kanyang future. Kung ipinanalo niya panalalo lagi ang Philippines, doon tayo masisira. So, alam ko na super deserving si Iliana Marie Aduana sa Miss Earth Crown, but syempre kailangan din isipin ng organization yung future engagement nila sa iba't ibang mga bansa. Okay? Sana naintindihan ninyo yung point of view ko. Kung hindi, okay lang naman. Respect na lang. My number 2 on my list, ay, nalungkot ako dito. One of the most beautiful Miss Earth candidate ever, the Netherlands. Ang hirap. Hindi ko alam kung bakit. Matalino to. Lalo na nung napanood ko yung echo presentation niya. Hindi dito sa by team ha. Yung individual echo presentation. Ang ganda, ang galing. Tapos ang ganda ng kanya gown. Talagang amazing. Siya ang the best performance doon. Ang kanyang, okay din ang kanyang swimsuit. Hindi man siya yung pinakatak, but still lumalaban. And national costume. Beauty of face na walang makeup, no makeup look. I know, nakakabog talaga ito sa Netherlands. Figure and form, I know, kakabog. Environmental intelligence, medyo so-so ako doon. But nakita ko talaga kung paano siya doon sa kanyang eco video pag-present niya. Matalino rin siya, but so, maraming nagsasabi na hindi. Kasi hindi siya nagsalita doon sa group nila as Europe. Hindi siya nag-represent or hindi siya talaga nagsalita. So, medyo nag-doubt yung ng mind ko. But still, my number 2 on my list, the Netherlands. Alam nyo na kung sino yung number 1 ko, diba? But, my number 1, but talaga. My number 1 on my list. It's time to Europe. Diba? It's time to Europe. It's time na siguro na Europe ang mananalo ng corona ngayon. Albania. Deserve niya. Super deserve ni Miss Albania ang corona. Super deserve ni Albania kung ano ang treatment ng fans ngayon sa kanya. Ang ganda. Beauty with a face. Beauty with no makeup, no problem. Ang galing ng kanyang evening gown, preliminary. Lalong-lalo na ang swimsuit, preliminary. Kabog! Come on! Ang kanyang national costume, okay din ang kanyang execution, but not the national costume itself. But still, nilagay ko siya sa aking number 1 kasi grabe talaga din yung kutob ko sa kanya na siya ang mananalong Miss Earth. Ang daming malalakas ngayong taon. Grabe. Just hindi kagaya last year na nagpipili lang ako kay Colombia or Korea kasi I know na hindi naman nanalo si si Australia. Ngayon ang lakas talaga ngayon talaga ang lakas-lakas ng Miss Earth candidates, the credential, the quality of the girls, amazing. Talagang kulang yung top 20 para sabihin mo na napaka-amazing ng mga girls na ito sa Miss Earth. Ang ganda ng quality yung mga girls ngayon. So, number 1, Albania. Hopefully, magkatotoo ang aking prediction. And, hopefully, lumaban ng bonggang-bongga si Albania sa finals. Yun lang yung wish ko. At sana, kung hindi man siya manalo si Albania, ay si Philippines na lang din. Kung hindi man manalo si Netherlands, si Philippines na lang din. Ganon. So, ayan guys. Alam kong maraming nalungkot sa aking prediction, but prediction lang naman to. My basis lang naman. Hindi ko naman, magpalabas naman ako ng prediction ng basis ng mga fans at saka mga subscriber ko. So, doon na lang natin babasehan kung sino ba talaga ang mananalo. But for my prediction, Albania is my Miss Earth 2023. There you go guys. Maraming salamat at thank you so much sa pagsubaybay sa akin. Maraming salamat. This has been Jaisal Ortega. Hanggang sa muli. Paalam.